kasama ho natin ngayong umaga ang tagapagsalita po ng LTFRB. Ito pong si Attorney Ariel Inton. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Morning po. Opo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, Attorney, unang-una ho, kumusta na ho? Ito ho ang ating mga tigil pasada na ito kasi pinagmamalaki naman ho kahapon na hindi naman daw ho na-paralyze ang ating public transport, Attorney. Well, totoo naman po yan. Hindi po naman na-paralyze. Pero pinagandaan din naman po ng pamahalaan yan. Meron pong interagency na for tigil pasada na binubuo ng PNP, MMDA, DOTR, local government, LTFRB, at talagang pinaghandaan naman po para sa ganon ay hindi naman po maging ganon yung impact kung sakaling meron man. Sa private sector naman, lalo na yung mga eskwelahan, shift kagad sila ng virtual classes. So, yun po yung mga nangyari. And at the same time, ay mas marami po yung bumiyahe. Mas marami po yung bumabiyahing jeepney o public transportation para po sa ating mga pasahero. Opo, dito po nga mga nagdaang araw, di ba, ang LTFRB at yung DOTR nakipagdialogo na ho dito ho sa grupong Piston. Kailan ho ba yung sa meron ho bang mga initiatives para magkaroon din po ng dialogue kasama naman po yung Manibela? Ay, meron po. Lagi pong ganon. Meron po lagi na may ganon pong inisyatibo. Pero na reach out sa Manibela. And in fact, ang Manibela nga sabi, ang gusto nila makausap dahil wala daw silang tiwala sa iba, ang bagong sekretary, Secretary Vince Dizon. Nung Friday po, humarap nga po siya sa Piston. Dapat nga po, kung mamarapati ng Manibela, sana po na pumunta na sila doon, di ba? Saka pagka humingi po tayo ng dialogue, open naman po ang pamahalaan sa dialogue. Dialogue is not an imposition of will. Hindi ka naman mag-i-impose doon. It's a give and take process, di ba? So, ano yung parameters mo ng dialogue? Kasi, pagka nakita ninyo, hindi naman ito yung unang tigil pasada nila. Napakarami na nilang tigil pasada. Lagi naman nag-reach out ang pamahalaan. Pero, Attorney, ano po yung tugon po ninyo doon sa aligasyon ng Manibela na dapat magbitiw yung mga nasa DOTR? Kasi nga, nagkaroon ng misrepresentation doon po sa figure ng consolidation. Sinasabi daw 86%, pero 43% pa lang in fact yung totoong rate ng consolidation. Ano pong sagot po ninyo dito sa mga aligasyon na ito? Hindi po totoo yun. Siguro hindi lang masyadong nailagay sa proper perspective yun 86 saka 43. Ganito po yan, abutit na buksan niyo para maging malinaw. Simple lang po kasi yun. Ewan ko kung hindi lang naintindihan o hindi intindi. Pero yung po kasing 86%, that refers to the number of units with franchise that applied for consolidation. Yun yung mga nag-apply. Now, the 43%, yun ang mga natapos na. Yun po yung dumaan na sa proseso at natapos na. Pero, yung remaining na hindi pa natatapos, paloob yun sa 86. So, ang mas magandang paliwanag doon, yung 86%, yun ang nag-apply. Yung 43%, yun ang aprobahan na. Yun ang nakatapos na. Ngayon, ang isang nagtanong na sa akin sa media, ibig sabihin po ba ito, yung 43% lang ang bumabiyahe? Hindi po. Ang bumabiyahe po at pwedeng bumiyahe ay 86%. Bakit po nagkaganon? Kasi kapag nag-file ka for consolidation, ay meron ka ng mga privileges na nakapaloob doon. Like for instance, may provisional authority ka bumiyahe. Confirmed na yung unit mo.
entitled ka sa fuel subsidy. Okay. Kaya yun po yung paliwanag. Kaya as we speak, may makikita ka pa rin mga traditional jeepney na bumabiyahe. Because nakapag-consolidate na sila, pero hindi pa tapos yun kanilang proseso. Okay, so, Attorney, yun po yung paliwanag to. Yes, sir. Ang ibig sabihin ng 43%, yun po yung nabigyan ng 5 years franchise. Yung Hindi po, tama yun po ba? po yung tapos na. Yun yung tapos na ng proseso ng consolidation. Okay. Opo. Ano pang reason bakit hindi po na-aprobahan yung mga pending applications na iba, na marami pa? Ay, hindi po yung hindi na-aprobahan. Pending approval pa lang. Opo. Pending dahil may proseso yun. Kasi hindi naman sabay-sabay nag-file yan eh. If you would recall, 7 beses nagkaroon ng extension. So, yung iba dyan, maaring yun yung mga huling nag-file, no? Sa last extension, no? O kaya naman, meron pa silang hindi nako-comply na requirements. Yan. O ngayon, pag ang tanong, ano ba yun? Alam nyo, bago tayo pumasok ulit sa LTFRB, no? Days pa lang tayo dito, no? Nakita ko po yun. Tingnan ko, ano ba yung mga dapat makomply? Yan. At dun ay maari nating ma-improve para bumilis yung proseso. Yun. Okay, pero yung pagbilis ng proseso yan, maski pending pa lang, nakakatakbo pa rin po yung mga nag-apply for consolidation. Okay. Okay. Sige po, panghuli na lang po siguro, Attorney, kasi sinabi na nga po ng DOTR, na posible o pag-aaralan ho nila itong mga, kumbaga ba, posibleng pagbabago, posibleng paraan para mapakinggan ito pong hinaing ng ating mga transport groups. Pero ano ho ba yung natin dito? Kumbaga ba, hindi ba ho ba ito magpapahina dito po sa naging stance na ng gobyerno, ng administrasyon na wala na talaga, hindi na natin ihihinto itong PTMP, itong Public Transportation Modernization Program natin, Attorney? Well, hindi porque sinabing, sige, tingnan natin, baka may improve tayo, ay i-abandon yung programa. The program stays. Yun naman sinabi ni Secretary Vince Dizon. Yung programa ng modernization ay nandyan, mananatili yan. No? Pero baka naman may mga suggestion kayo. Sige, baka, no? Tingnan natin, pakinggan natin, gano'n. Pero hindi naman humihina yun, yung posisyon ng gobyerno doon. Kasi magiging unfair naman na ang gobyerno dun sa mga 86% na nag-file na, no? At nag-comply with the existing policy. Ayan, LTFRB naman, we don't create the policy. We don't draft the policy. It is an agency that implements the policy. So kung ano yung polisiya, yun ang ini-implement ng LTFRB. Ayun. Sige po, with that, Attorney, patuloy ho kami nga antabay sa mga susunod ho na mangyari. At syempre nga ho, itong posibleng dialogo rin. Sana maging bukas din ang manibela para makipag-usap po sa inyo. Yun nga po eh. Kasi, alam nyo, pagka ang parameters natin ang dialogue yung tuloy yung programa ay hindi uubra yun. Oo, di ba? Hindi uubra yun. Ayun, okay. Ano dun is, parameters natin dialogue, di ba? Kasi matagal. Ngayon, pag sinabi nila, hindi, mga sinungaling kayo, ayaw niyo makipag-usap, kayo. Ayan na nga si Secretary Vince Dizon. Siya na nga po ay bago, no? Na bagong secretary. At sila na humingi ng audience yan. Available si Secretary Vince. Very open siya. So, sana po ay mapakinggan yan. Kesa sa puro tayo tigil pa sana na ang nape-permission naman dyan yung riding public. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Attorney, at mabuhay po kayo sa LTFRB. Thank you po. Maraming salamat po. Ating oras, kabrigada, 8:03 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.